Bakit daw ba nagyeyelo ang suction line o suction tube? Ano ang mga dahilan? Bakit nagyeyelo to? Kaandar pa lang ng sasakyan magyeyelo na. Ano mangyayari? Mawawala ang lamig. Maya-maya lang, dahil nagyeyelo na, magpo-frozen na ang buong system doon sa suction, sa low side, mawawala na ang lamig. So, meron po akong maipapayo o masasabi sa inyo na 5 dahilan kung bakit nagyeyelo to. Pero, bago ang lahat, intro muna tayo mga ka-vloggers. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, Happy New Year po sa ating lahat. 2026 na. At gagawa tayo ng maraming mga vlog, mga tutorial vlogs. Napansin ko kasi, yung mga actual, medyo siyempre, alam na ninyo yan. At familiar na kayo at nakita na ninyo yan. So, napakarami ng mga sumusubaybay at laging nagko-comment na mas gusto nilang napapanood yung mga tutorial o yung mga tinuturo kong mga tips, ganyan. Dahil, siyempre nga naman, pag nagpunta sila sa isang shop, nagpapagawa sa isang technician, mas mahalaga sa kanila na may alam sila kaysa doon sa napapanood lang nila yung gano'n. Napansin ko nga yun So, hayaan nyo mga ka-vloggers, iisip pa ako maya ng mga gagawin ko, kahit minsan siguro nauulit na lang dahil yung iba siguro sa inyo hindi pa ninyo napanood yung ibang vlog sa unang-unang mga ginawa ko noon. Gagawa tayo ng maraming mga tutorial o tips, mga vlogs, mga ka-vloggers tungkol sa car aircon So, hayaan po ninyo. Mag-iisip tayo lagi ng mga bago. At minsan nga, sabi ko nga, mauulit. Pero siguro, hindi mo talaga totally inulit Bagong vlog yun. Para sa inyo, mga ka-vloggers. Kasi alam niyo naman, napakahirap talagang gumawa ng mga vlogs. Parang halos alam ko na ubos na nga yung mga pwede ko sabihin sa inyo. Pero pipilitin ko po bawat problema. Minsan nadadaanan lang na gano'n, nakakalimutan ko ituro sa inyo. At napakarami rin kasi nagtatanong na nagyeyelo daw yung kanilang ganito, nagyeyelo ang suction. Ano daw ba, mga ka-vloggers, ang dahilan? Minsan sinasagot ko yun, pero napakarami na po ng mga ganong katanungan So, ano po ba yun dito? Sandali, pakikita ko muna sa inyo mga ka-vloggers. Dito tayo kay Everest Ang sinasabi ko po na nagyeyelo, yan mga ka-vloggers, yan yung merong takip na yan, papasok po doon sa ating evaporator. Papunta po yan, kumbaga paghigop po ng compressor, papunta ang refrigerant niyan doon sa compressor. Yun namang maliit, ayun, katabi niya doon, ayun, nasa ilalim niyan, ayun, doon sa baba. Yun naman po, ang liquid line. Ako, paborito ko tawagin hotline yan. Gagawin ko rin topic yan, kasunod na po nito. Pero ang topic natin, yan, yung malaking yan. Yan, yung tubong matabang yan. Napapasok sa loob na mayroong takip. Ano daw po ba ang mga dahilan? Bakit nagyeyelo? Nagpipris. Nagyeyelong makapal minsan. Ang mga suction line na yan. Na ginawa na nila halos lahat. Pero nagyeyelo pa rin. So, yan ang topic natin mga ka-vloggers. At punta lang tayo doon sa ating mahiwagang upuan. At doon natin gawing topic yan. At napakainit po dito sa garahe mga ka-vloggers. Sandali lang. So, mga ka-vloggers, sa pagpapatuloy ng ating talakayan tungkol sa bakit nga ba nagyeyelo yung suction. Suction pipe, suction tube, o yung suction line. Yung suction na yun, yung tinuro ko po kanina na malaking tubo na may takip, yun po yung kanyang suction port. Tawag sa amin may barbula doon. Yun yung kabitan po ng gauge na kulay blue, mga ka-vloggers
So ngayon, low side po yun. Mga ka-vloggers, low side. Ngayon, yung doon sa bandang baba niya, pinakita ko kanina, yung maliit na tubo, yun naman po ang high side. Minsan, nasa compressor po yung high side. Minsan, nandun sa tubong maliit na yon. So ngayon, mga ka-vloggers, bakit nagyayelo ang suction line na yan? Minsan, may mga comments yan, hindi ko na nga lang makita, nasa bandang baba na yon. Ginawa na raw lahat ng magagawa ng mga technician, paulit-ulit na. So eto, habang hindi pa nasisimulang gawin ng technician, ano ba yung mga pwedeng dahilan yan? Una-una, pwedeng kulang po sa refrigerant, mga ka-vloggers. Pagka kulang sa refrigerant, meron siyang tendency na magyelo doon, mga ka-vloggers. Lalo na sa paborito kong sasakyan, Ford. Ang mga Ford, lalo na yung mga meron silang malaking pinaka-dryer, na doon sinasalpak po yung suction port. Yun po, merong malaking ganyan, kulay itim. Wala sila expansion valve. Ang kanilang pinaka-expansion valve, yung tinatawag na orifice tube, mga ka-vloggers. Nandoon yun sa linya after ng condenser. Yun na rin ang pinaka-expansion valve nila, mga ka-vloggers. Tandaan ninyo yan. Sa mga Ford, nakikita po yan. So, pagka kinakargahan yan, habang kulang pa ang karga, nagsisimula pa lang kayo, pipitik ng pipitik yung compressor. Tik, 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 tik. Dahil wala pa pong refrigerant masyado na nahihigop, lalo dito sa may malaking receiver dryer. Merong malaking ganyan, kulay itim. Na nandito sa may makina, andito lang sa tabi ng evaporator. Ang evaporator nila, dinudukot dito sa may hood. Hindi po doon sa may dashboard. Andito sila sa may hood, merong kulay itim na housing na ganon. Doon binubuksan yun. Na doon din po nakakabit yung receiver dryer, mga ka-vloggers. Yung receiver dryer na malaki, doon kinakabit yung barbula, yung suction. Doon yung pinaka-barbula nun. Ang loob nun, pag binuksan ninyo yung parang malaking dryer na yun, mga ka-vloggers, desiccant lang po, isang napakalaking parang kalamo unan, pillow, parang ganon, na punong-puno ng desiccant. Wala siya nung kamukha sa mga dryer na aluminum o yung bakal na maliliit, na meron pang layer ng parang foam o parang filter. Yon, isang malaking desiccant lang po na nakatali do sa loob, na ang trabaho lang niya, higupin niya yung moisture. Yun naman dumi, nasasala po yung dumi doon sa orifice tube, yung pinaka-expansion valve, mga ka-vloggers. So, gagawin ko rin topic minsan niya. Sige, yung tungkol sa ano ng Ford. Napakaganda niya. At alam niyo naman, mga Ford, malamig yan. Super, paborito ko. Kahit luman-luma na si Ford Everest ko, siya pa rin ang pinaka-paborito ko sa sakya. Sa dami ng mga naging sasakyan ko, mga ka-vloggers. Ford, siyempre, number 1 yan. So, ngayon, sa mga tumutulig sa dyan, nagkakamali po kayo. Matatag yan. Kaya paborito ko. Hindi ko gagawing paborito yan. Kung hindi matatag, talagang mag-e-enjoy ka, wala kang maramdaman sa loob. Ford pa rin ako, mga ka-vloggers. So, ngayon, una, kulang sa refrigerant, no? Nagyayelo. Na pagka nakargahan ninyo, mawawala na yung kanyang pagyayelo. Kumbaga, hindi sumasapat, lalo na kung patay sindi pa yung compressor, dahil wala siyang masagap na refrigerant pa dito sa sensor, dito sa pinaka-sensor niya, sa may evaporator, sa may suction line, talagang magpo-frozen nyo, magpipris, sabi nga. So, once na puno ninyo, makikita naman ninyo, una, magyayelo ng todo-todo yung makapal. Yung pinaka-dryer doon sa may evaporator, sa mga malalaking system. Kahit hindi naman sa Ford yung mga maliliit na tubo, katulad pinakita ko, magyayelo yon. So, minsan, kulang sa refrigerant. Malalaman yon pag nilagyan po ng gauge, no, makikita minsan sa sight glass mabulang-mabula, or sa gauge napakababa. Pero wag kayong basta
maniwala na dahil mababa yun, kulang sa refrigerant. Marami pa pong pinagdadaanan yan mga ka-vloggers. So, iisa-isahin natin yan. Kaya ko lang nasasabi sa ngayon na gano'n, halimbawa nag-vacuum kayo, pinapasukan pa lang ninyo, mababa pa yon. So, okay, kulang pa. Pero may mga trouble, kaya nga apat to mga ka-vloggers na sasabihin ko sa inyo dahilan. Maaaring isa dyan ang problema ninyo. At yung pinakahuli, yun ang pinakamahirap sa lahat na trouble ng pagyeyelo ng suction line. So, pangalawa mga ka-vloggers, sa una, kulang, no? Pag nakargahan, kadalasan, mawawala na yung yelo at lalamig na siya. Okay. Pangalawa, pwedeng marumi po ang cabin filter, yung iba, cabin filter, or marumi na ang evaporator. Bakit po? Pagka marumi ang evaporator, yung hangin, yung blower, napapasok sana sa kanya, sarado na po yung evaporator, sarado na yung fins. Hindi na nahanginan yung mga fins, hindi na makapasok yung hangin. So sa madaling salita, yung refrigerant na mga tubo, hindi na dadaanan ng hangin, hindi na nagde-defrost, magyayelo rin po yung suction na yan. Puno ng refrigerant yun, Pero dahil marumi, magyayelo. Kaya nga sabi ko kanina, huwag kayong maniwala na minsan bakit mababa yun, kaya nagyayelo yun. Kulang sa refrigerant, hindi. Minsan, pagka nagyayelo na po siya, mababa na po yun hanggang sa parang gusto nang magpunta sa zero. Kaya maging maingat po dyan. Hindi porke nagyayelo, pasukan nyo ng pasukan, baka masabugan naman kayo mga ka-vlogger. Ingat po. Kaya nga minsan gawaing professional lamang yung mga ganyang paggawa. Pero gaya nga nasabi ko rin kanina, pagka simula pa lang nag-vacuum, magyayelo yun, alam nyo kulang pa. Pero yung sinadiagnose niyo yung trouble, dumating, nagyayelo, mababa, walang sight glass, mahirap po yun. Pag huwag nyo pasukan ng pasukan, subukan nyo ng konti. Pagka nagkaroon ng pagbabago, nawawala yung yelo, okay, kulang yun. Pero, pag pinasukan ninyo isa, hindi nagbago, pinasukan yung konti uli, hindi nagbago, wag na po. Dahil pwede ring, marumi ang evaporator, puno na pala siya ng refrigerant, mga ka-vloggers. Dagdag pa pala natin, hindi lang 4. Pwedeng sira ang expansion valve. Pag sira yung expansion valve, mga ka-vloggers, sakal. Sakal na sakal siya. Pagpasok ng refrigerant galing dito sa liquid line o yung tinatawag kong hotline, yung maliit na tubo, sakal yung nag-stack up na yung expansion valve, kokonti na lang ang papasok na refrigerant dito sa evaporator. Misa sumisipol pa yan. Yung mga ganyan, magyayelo talaga ang suction. Pangatlo na pala yun, mga ka-vloggers. Parang 5 pa pala yan. Pag sira ang expansion valve, pwede rin. So, ano-ano na? Pwedeng pagkulang ng refrigerant. Pero maging maingat dyan, Okay yun kung halimbawa nagsisimula mula sa vacuum, naulit ko, alam nyo kulang pa. Pero yung diagnose nyo, dumating ang sasakyan, customer nyo, nagyayelo, maraming dahilan yan mga ka-vloggers. Pabayaan nyo munang habang nakapatay pa, papatay nyo muna yung aircon, yung sasakyan, off muna. Tingnan muna ninyo, lagyan nyo ng gauge. Pagka tumaas ng 100 pataas, maraming laman yan. Hindi kulang sa refrigerant kaya nagyayelo. Pero pag nilagyan nyo ng gauge, kailangan tunawin muna, kumbaga naka-defrost. Stay nyo muna, wag nyong observe ng kadarating na nagyayelo, mababa talaga yun. Dahil yelo nga Patayin muna, pabayaan matunaw lahat ng yelo, matunaw pati sa evaporator kung meron man, obserbahan nyo yun. Tingnan kung may tutulong mga tubig. Pwede rin, patay ang compressor, i-on ang blower para i-defrost kagad. Obserbahan ninyo. Kung maraming lalabas na tubig, sigurado kayo marumi evaporator o cabin filter. Kaya nagyelo. Tapos makita ninyo, mababa ang gauge sa una, patay ang makina. Halimbawa, yan. Dinedefrost ninyo, i-on nyo lang na ganyan.
Pwede rin, kung gusto nyo, naka-start para huwag madiskarga. Tapos, patayin lang ang compressor, on ang blower. Huwag i-on ang compressor, ha? Obserbahan yung ano niya. Kung tumataas na siya unti-unti, ha? Natutunaw na yung yelo, tapos maraming tubig na pumapatak, nagyayelo po siya. Marumi ang evaporator, mga ka-vloggers. Nakailan na tayo? Kulang sa refrigerant, maruming cabin filter o evaporator, pwedeng expansion valve, kami naman nalalaman yun dahil sa machine natin. Pagka dumaan sa machine, alam kagad namin kung sira yun. Kung ayaw gumalaw, siguro naman napanood na ninyo yung mga vlog natin tungkol doon, mga ka-vloggers, no? Tapos, isa pa, pagka sira po ang thermostat, hindi nagpa-function. Minsan, kaya hindi nagpa-function ang thermostat dahil marumi nga yung evaporator. Parang dugtong-dugtong mga ka-vloggers, sanga-sanga, na hindi magtatrabaho ang thermostat dahil marumi nga po yung cabin filter o yung pinaka-evaporator. So, wala nang hangin na pumupunta dito sa ating thermostat. So, hindi siya mag-automatic. Pero kung malinis to, nadadaanan ng hangin yung mga pins, lalo na yung tubo ng refrigerant, mahanginan din po yung thermostat. So, mag-automatic siya. Hindi rin siya magyayelo, mga ka-vloggers. So, magkarugtong sila halos Yung tungkol nga sa pinaka-expansion valve, medyo mahihirapan kayo doon. Yung iba, natsatsambahan, pag napalitan yung expansion valve, titino na dahil maganda yung naikabit. Pero paano kung ang naikabit na expansion valve defective, sira din. Ganon din pala, hindi nyo naman alam. Yun ang mahirap. Mapupunta yung turo, maipipinpoint na naman ng technician, sasabihin, bago na ito expansion valve, baka compressor na po yan. Yun ngayon ang problema ng mga ka-vloggers. Dahil nga walang machine. So, sana hindi na lang mangyari po sa inyo yun. Pero maraming nangyayari ang ganung trouble. Dahil napalitan na yung expansion valve, sabihin, yun ang dahilan, ganun na naman, natsempohan naman na naikabit, defective din. Sakal din, ayaw magtrabaho, nagtatrabaho man, bumababa naman ng todo. Umaabot sa halos magsisiro dahil nga yung calibration ng expansion valve masama, ganun din mangyayari. So, magtuturo ng iba dahil bago na yun nilagay. So, yun lang ang problema natin doon. Sana huwag mangyayari sa inyo. Pero nangyayari lagi po yun, palagi. At huwag lang matatapat sana sa inyo sa mga ka-vlogger natin dyan, no? Pero lagi yun. Dahil walang machine nga na pang-calibrate, hula-hula sa madali salita. Na huhulaan hanggang sa mapalitan na lahat. So, yun. Ano pa ba ang pwede? Ito na siguro mga ka-vloggers yung pinaka mahirap. Ito po mga ka-vloggers, kahit ako sa tagal kong gumagawa ng car aircon, pag ang trouble ay itong pinakahuli, talagang napakahirap mga ka-vloggers gawin. Lalo na kung ang sasakyan napakarami na ng mga humawak, napakarami na ng gumawa, sasabihin sa'yo ng mayari yung sasakyan hindi mapatino, lagi na lang nagyayelo, ginawa na lahat, ganito, kung sino-sino na yung gumawa, kung saan-saan talyer na, iniikot na lahat, ayaw pa rin matanggal yung pagyayelo. Yun ang pinakamahirap po talaga sa lahat. Pinakamahirap, yan sabi ko. Mas mahirap pa siya sa mga sakyan na ayaw lumamig na normal, hindi nagyayelo. Pero ang pinakamahirap para sa akin na trouble sa car air conditioning, yung pagyayelo dahil sa moisture, mga ka-vloggers. Bakit po? Diba, nasabi ko na nga, unang-una, ulitin ko lang huling-huli na to kulang sa refrigerant. Yung isa, maruming evaporator o cabin filter. Yung isa, pwedeng expansion valve. Yung isa, thermostat. Ito na nga yung panghuli natin. Palima pala to, no? Pagka mayroong moisture yung system ninyo, mga ka-vloggers, pinakamahirap sa lahat ng mahirap yun. Bakit? Paano ba nagkakaroon ng moisture? Ganito yan, mga ka-vloggers. Kapag ang sasakyan ninyo, sa mga ka-vlogger dyan na na-experience yung trouble na to, sigurado marami sa inyo magko-comment dito na hindi mapatino na
Ginawa na ang lahat, lagi pa rin nagyayelo yung suction na yan. Tapos pag nagyelo, ano ba nangyayari? Nawawala na yung lamig. Una, malamig yan. Wala pa yung yelo. Pag nag-build up na yung yelo, mawawala na po yung lamig. Habang tumatakbo kayo, kumakapal yung yelong yun, tapos mawawala na ang lamig ng aircon. So, hindi mag-automatic din yun. Patayin nyo yung compressor, pag defrost, pag on nyo uli, may lamig na, may yelo uli yun. Masakit sa ulo yun, mga ka-vloggers. Bakit ko naman nasabi na pinakamahirap? Lalo na pagka dumaan na sa napakaraming technician, mga ka-vloggers. Bakit? Halimbawa, nagkaroon ng pagyayelo. So, minsan, nasimulan sa problemang maaaring yung mga nasabi ko. Halimbawa, nakargaan nga, okay, luma na yun. Paano yung mga sira expansion valve? So, tuloy ang yelo nun. Nagawa na cleaning sira expansion valve. Ang problema, pagka i-recover ng mga technician, malulugi sila pag hindi nila i-recover, hindi pa nila nagawa, hindi pa lumamig. Hihigupin ulit nila yung refrigerant na naikarga na. So, idadaan doon sa kanilang panghigop, minsan yung mga portable lang na mga compressor dyan, na inassemble, yung iba pang mga window type na malalaking motor na ganyan, dumaan na doon yung napakaraming dumi, mga nag-stack up na compressor, yung mga black oil, lahat na ng klaseng dumi. Tapos dadaan ngayon sa inyo, hihigupin dahil titipirin nila. Paghigop, ilalagay sa tangke, na yung tangke punong-puno na din ng tubig yun, ng dumi, ng black oil, ng moisture, lahat na nando na. Ipapasok ulit. Gagawin ulit yung sasakyan ninyo. Baka sabihin, expansion valve, pilitan nga. Dahil wala nga pang-calibrate, ibabalik ngayon yung laman nun, na halo-halo na yung mga nahigop na rebabang mga bakal-bakal, black oil, kulay kalawang, kulay itim, halo-halo, may tubig na yun. Dahil yung moisture na tinatawag ko nga, nagtutubig po yan dahil yung lamig, nagkakaroon ng moisture yung system. So, papasok na sa sasakyan ninyo, first time, yung moisture na yon, nagawa nga yung expansion valve, pumasok naman ngayon yung moisture, maruming refrigerant. Okay lang kung nirecover, pero ang ilalagay sa inyo, yung bago na. Yung lagi ko sinasabi sa napakaraming vlog ko. Yung bagong refrigerant, hinigop para wag magkalat ng usok, dahil yung refrigerant, pero wag nyo ipapalagay yung lumang refrigerant kung saan ipinasok yung kinuha sa inyo. Ipalagay ninyo yung bagong refrigerant. Tandaan ninyo yan, yung laging bago, wag yun. Markahan ninyo sa utak niyo, sa mata nyo. Tignan ninyo yung tangking yun, wag yun ipapabalik ninyo. Kahit sa mga ka-vlogger kong technician, pinapayo ko para wag lumala ang problema rin ninyo. Napakarami nating mga nagsisimulang maging aircon technician, nagdi-DIY, para mapatino ninyo yung ginagawa ninyo, lalo na ang trouble, yung pagyayelo ng suction, wag ninyong ibabalik yung inalis na ninyong refrigerant. Kasi mas lalala ang problema ninyo. Hindi na ninyo magagawa. So, bago lang, baka mapatino ninyo. Peltan yung expansion valve, yung bagong refrigerant, walang moisture, lalamig na po yung ginagawa ninyo. Pero, pagka naibalik ninyo yung moisture na yon, yung galing dito sa napakaraming dumi na ng tangking yan. Kung transparent lang yan, kung salamin lang yan, baka nakita ninyo, punong-puno ng dumi yan. Ikakarga ngayon, pabalik ngayon, babaliktad na ganyan. Papasok na sa inyo ngayon ng moisture. Yun ang dahilan kung bakit sinasabi ko na pagka dumaan na sa napakaraming technician, napakahirap na pong gawin. Kasi, isang technician pa lang yun na humigop. Hindi na niya mapatino, aayawan na yan. Lilipat ka ngayon sa iba. Ganyan na naman ang proseso. So, andun yung moisture, susubukan kung ilang beses, hindi mapatino ngayon mga ka-vlogger. So, yun na naman. Tapos aalis kayo ron, punta kayo sa iba. Ganun na naman ang mangyayari. So, paulit-ulit mga ka-vloggers na hindi mapapatino yung aircon ninyo. At sa dami na nang gagawa, punong-puno na ng moisture. Tubig. Ano ba yung sabing moisture? Tubig na hindi na kayang higupin ng desiccant, ng receiver dryer. Malala. Napakarami na namin ginawang ganyan at halos pinakamahirap talaga yan. Alam nyo kung anong ginagawa dyan mga ka-vloggers para mapatino?
Liban sa ipaplasing mo ng ilang ulit ha, evaporator, ilang ulit, bawat pyesa, bawat requisitos dahil hindi mo alam kung nasan yung patak ng tubig. Minsan, patak lang ng laway, mag-yelo na yung refrigerant eh. Ang pinakamahirap, dahil compressor ang unang kukuha, minsan nasa compressor na yan. Nakasiksik na siya doon sa mga bearing, ando na siya sa pinakailalim, kaya pag andar pa lang, mag-yelo na. Ganon mga kablagas. Paano alisin? Pati compressor minsan, kung hindi makakuha sa flashing, overhaul mo yun. Hindi lang basta overhaul, eh. Minsan pinaiinit pa, halos i-oven pa namin yan. Para uminit lang sila. Ha? Paiinitan siya doon. Para uminit lang yung mga surface, matuyo yung mga tubig. Habang in-overhaul na. Sobrang matrabaho. Hiwa-hiwalay ha. Hiwa-hiwalay yung mga bearing, kailangan mapainitan. Tapos flashing lahat. Paulit-ulit yung mga condenser, lahat. Kung pwedeng isalab na ganyan sa painitan sa oven ng konti, sa oven, sa kalan para maanuhan yung moisture. Sobrang hindi yung initin na kailangan mag-leak, hindi ganoon ha. Kailangan matuyo mga kablagas. Matinding problema ang moisture sa aircon. Kaya iwasan po ninyo. Lagi ko sinasabi, babantayan po yung mga pang nagpapagawa kayo, inihigo pang refrigerant nyo, nagpa-cleaning kayo, tapos ibabalik uli yung tangking yun. Huwag. Babantayan ninyo lagi yung mga tangke. Ilang ulit ko na sinabi yan. Maging marunong, maging mapagmatsyag, maging mapagmasid mga kabloggers ha. Dahil kailangan nyo po maging mapagmasid. Kung hindi, masasayang ang aircon ninyo. Hindi na mapapatino at talagang mahirap. Kahit ako sinasabi kong napakahirap na gawin ang moisture sa lahat. Lalo na yung moisture na galing sa refrigerant. Okay lang yung mga nauna, kulang sa refrigerant, lalamig yan, walang moisture sa linya. Maruming evaporator, okay yan, malilinis lang, gaganda yan. Misa expansion valve lang, pag napalitan, natsambahan ng maganda, lalamig na yan. Thermostat, dahil malinis na, lalamig na rin yan. Pero pag yung moisture, tubig, na nando sa loob ng linya, humahalo sa refrigerant, sumasama siya, wala, napakahirap pong i-fix yan mga kablagas, sinasabi ko sa inyo. Napipix siya pero napakahirap. Ha? Kailangan talaga yung sinabi ko na i-flashing ng paulit-ulit yung buong system. Tapos nangyari na nga sa amin yan na mismong compressor, pinag-iwahiwalay na. Hindi pwede yung gano'n. Kailangan medyo i-oven mo pa sa konti, uminit ng konti yung mga niya para lang matuyo talaga. Mawala yung lamig, yung mga moisture doon. So sana napahaba yung vlog natin mga kabloggers. Inuulit ko, Happy New Year po sa inyo ha. At sana ay naintindihan ninyo tong vlog na to. Panimula at marami pang susunod na mga tips and tutorials nakita ko. Yan talaga hinahanap ninyo sa akin. So ano pa po ba sasabihin ko mga kabloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga kabloggers. Ingat po kayo.